The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. All right, Brad Jeff, thank you for waiting and nice to see you again. New hope, New beginning. Pogi ka dyan sa t-shirt mo, Pastor. Bumata ka ng mga 6 na buwan. 6 na buwan lang. Oo. 6 na buwan, di ba? Baby, tignan mo. Oh. Mukhang maganda ang sikat ng araw dyan sa Tokyo at nakakabata, Pastor. Yes. Nasa tamang angulo at lighting lang yan, Cha. Nasa, kumbaga, natural lighting yan. Kaya natural din ang dating ni Brad Jeff Eliscopides this morning. Opo, ang ganda ho ng kanyang pagmumuka. Parang may galit ka naman. Bakit naman pagmumuka? Di ba ganun kang magsalita din sa akin? Sa bagay, oo. Ang ganda ng pagmumuka mo ngayon. Pagalit ako sa'yo. Ganon? Huwag mong papakita ang pagmumukha mo. Mukha lang. Mukha lang. Okay. Talagang kitang-kita po ang kagandahan niya ang lalaki. Mukhang kinakailangan na rin kulayan ni Pastor Jeff yung kanyang mga bigo-bigote kasabay ng pagkukulay niya ng kanyang buhok. Hindi yata na... Oo nga, walang sumobra eh. Dapat dito. Sige. Okay, Brad Jeff, marami nag-aabang nito. Lalo na ang ating pong mga ginigiliw na mga senior citizens and lahat ng ating mga chuper ng taxi, Amen. UV Express, mga uri manggagawa. Ito ang ating pinaguhugutan ng inspirasyon. Brad? Brad Ted, ang lighting dito, natutunan ko yan kay Litos E na nagse-celebrate ng birthday ngayon, ating kaibigan na wedding photographer Lito. Kanina pinag-pray ko lang siya, nagkausap kami. Happy birthday, my friend. Yan. Ang tema po natin this week ay how to have a godly perspective po about wealth. Yung kayamanan, yung pag-aari, kumbaga, possession and all. Bakit po mahalaga to? Kasi po, kapag mali yung pananaw natin, malamang yan na maging source ng unhappiness natin. Yan, mawindang-windang ang buhay natin. Kasi po, minsan, yung tao, simple lang ang buhay. Nung yumaman, naghihiwalay, nagulong buhay. Kasi po, nagkaroon po ng maling pananaw. Hindi po masama ang kayamanan kung paano lang po ito i-handle. Yun po ang pinag-aaralan natin. Sabi nga sa Biblia, what good for a man to gain the whole world? Nasa iyo nga lahat, kapangyarihan, karangyaan, and then you forfeit your soul. Eternal naman ang naging consequence kasi nga mali ang iyong pananaw. Okay? Ang dami mong pera, wala ka naman takot sa Diyos, di puro illegal at immoral na pamamaraan mo yan in-acquire, wala po magiging magandang resulta yan, eternally speaking. Kapon po naging topic natin yung pundasyon ng pananaw na to, that God owns everything. Since siya naman po nag-create ng lahat, siya yung may-ari at may control ng lahat. Now, ano po ang implikasyon kapag pinaniwalaan mo to? Kunyari, ikaw ngayon, mukhang totoo nga, ang Diyos ang may pag-aari ng lahat, siya ang nagdidirect ng lahat. Sabi po sa Filipos 4:19, at dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Ito po si Apostol Pablo, kung meron man pong si Apostol Paul, kung siya po ay, tama Pablo, meron po siyang one thing na character na gusto ko, ayun na yung sense of contentment. Marami siyang pinagdaanang masasakit, mapapait, and yet sabi niya, kontento ako sa Diyos. At ang sabi niya rito sa atin ng mga nakikinig at mga nakikinig sa kanya noong panahon na yon, at dahil kayo na kay Kristo, God will provide everything you need according to His glorious riches. Cargo daw po ng Diyos ang mga tao nagtitiwala sa Kanya. Hindi daw po niya pababayaan ang mga anak niya. Tayo rin, ako, I'm a parent myself. Mga magulang po nakikinig, di ba? May kasabihan nga tayo, isusubo na lang natin. Ibibigay pa natin sa anak natin. How much more po yung loving Father natin, which is eternally generous. Ibibigay daw po ng Diyos ang lahat ng pangailangan. Ang tanong, Brad Jeff, di ba't ang dami ko pa rin pangailangan? Di ba? Naitanong nyo na po ba yan? Ang tanong naman po siguro ng Diyos, lubos ka bang nananampalataya sa akin? Ano ba habol mo sa akin kung tatanong sa'yo ng Diyos? Yung blessing ko lang ba or ako ba mismo? Kapag hindi po natin natatanggap yung blessing, ano po ba ang solusyon natin? Discarding illegal na ba? Discarding sarili na ba kahit mali? Or patuloy tayong aasa sa Diyos? Lalaban ng patas regardless of the situation. Kaya po as I end, sabi rin sa last part ng verse,
mula sa kasaganaan ng kayamanan niya, out of His glorious riches. Yan daw po naghihintay sa atin kung patuloy tayong mananampalataya. Ang provision po ng Diyos ay sapat at hindi kailanman ikaw masasalat. Hindi ka magkukulang. Daily nga ang provision niya sa mga Israelita doon sa gitna ng disyerto, yung manna from heaven, para araw-araw tayong lumapit sa Kanya. At hindi lang temporal, eternal ang grand plan of provision niya, which is pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang yung provision niyang eternal ay makamtan mo at makaptan ko. Hindi lang itong temporal. Salamat sa Diyos dahil tayo po ay ngayon na mga anak niya ay patuloy na nananampalataya at umaasa sa kanyang daily provision. Pero ang ating eternal provision, sinagot na niya 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po dahil ang pananampalataya namin ay hindi in vain, hindi ito baliwala. Everyday, Lord, na kami lumalaban ng patas, umaasa sa iyo ng tamang provision. Ikaw ay hindi nagmamaliw. Hindi ka, Lord, sumasablay. You're faithful, Lord God, sa lahat ng aming mga pangailangan. The fact na may hinihinga pa rin kami ngayong oxygen, kami, Lord, ay recipient na ikaw ay isang Diyos na mapag-provide, Lord God. So patawarin niyo kami sa mga diskarte namin minsan na hindi naaayon sa iyong katuruan, mga diskarting mali, illegal, immoral, at hindi namin ikakatuwa, Lord God, at hindi mo ikakatuwa. Patawarin niyo kami, Lord God, sa mga ganung pagkakataon. Salamat po sa provision niyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray para po sa safety, sa pagmimisyon po ni Brad Jeff. At mahal na Panginoon, lagi niyo po siyang babantayan sa araw-araw na kanya pong mga lakad at pagmimisyon. At bantayan din po ninyo lahat ng mga uri manggagawa na kayo pinakikinig sa aming programa. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga single mom at single parents na kayo pinakikinig sa aming programa. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. Have a very pleasant day in Tokyo, Japan. Mushi-mushi. Ano Mos. Yeah, ako, Ted. Sakto lang, Brad, Ted. Mayroon akong staff meeting ngayon, alas 9. So, I'll be joining my staff meeting. So, trabaho muna habang nandito sa Tokyo. Okay. Maraming salamat. Sige. Brad? Yes po, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. We'll see you tomorrow. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.